Meron na naman pong nahalungkat ng mga netizens at ito ay tungkol naman sa isa sa mga kandidato ng PDP Laban. Sabi nga nung isa, ito naman hindi talaga bago. Ito'y open book. Alam na po ng mga kababayan natin kung anong uri yung mga taong dikit, yung mga alipores ni Digong, yung mga naandyan sa paligid niya. Same circle sila eh. Di ba? So imagine niyo po kung ano ang kinahantungan ngayon ni Digong. O di ba yung karamihan sa kanya mga nasa paligid din po, either nagtatago, nakakulong na, may mga kaso, at kung ano-ano pa. Masaklap, no? Pero yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari. Ang sabi nga ng isa, ulitin ko ha, ito ay hindi bago. Alam na po ito ng sambayanan na halos lahat daw ng kaalyado nga na si Duterte, na si Digong, ay mga kriminal. Yan po ang iniwan na legacy ni Digong. Taas noo na maging kriminal. Taas noo eh, 'di ba? Yung mga naandyan, sila pa talaga yung may ganang or mayayabang kuno at nagmamarunong, pero sila pala yung mga sangkot sa katiwalian at kung ano-anong krimen. Katulad nito, ito ay ulitin ko, ito po ay nahalungkat ng mga netizens. Ito ay article sa Philippine Star noong 2022 na isinulat ni Ramon Tulfo. Ito daw na si Raul Lambino ay rapist. Kasama sa PDP Laban candidate. Wala namang kahihinatnan yung mga ganitong tao. Pero gusto lang i-justify ng mga netizens na you see, totoong-totoo yung sinasabi na lahat ng kaalyado at nasa paligid nga ni Digong ay mga kriminal. Alangan naman kasing magsama yung mabuti at masama. Hindi po pwede yon. So lahat ng masasama, siguradong sila yung magkakasama sa isang circle. Katulad nga na ito. Ayon po dito, meron daw, or ito daw ay ng rape ng 17-year-old girl na former domestic helper na itong si Lambino. Ayan, nag-file ng rape charges against the cabinet official. Cabinet official siya nung panahon ni Digong. In a case filed with the Office of the Ombudsman, Maricar, yun nga yung na-rape ko, no, alleged that Secretary Lambino raped her on several occasions in 2019 and 2021. Ayan. Rapist. Ang sagwa. Ay anong bago doon? Sino bang mga kasama nila dyan sa PDP Laban? 'Di ba? Kung hindi convicted na, kung hindi ex-convict, yung iba ay may mga record talaga. The girl's mother, Rosella Tabano, is also a former maid of the Lambino couple. Mother and daughter said they were made to eat leftovers or spoiled food. Ang saklap, ang lala, no? Kakaiba. Ganito ang ugali na gustong gawing normal. Ganito ang pagkatao netong mga nasa PDP Laban slate ni Digong. At gusto nila, normal sa isang politiko yung mga ganitong klaseng kahayupan. Good luck.